Magandang umaga, maganda pa rin yung ating umaga kahit meron tayong mga masasamang balita na nandadating sa ating mga experience dito sa UK. Ito, nagawa ako ng swimming pool ng mga bata. Ay, teka. Nako. Medyo may mainit tayo dito today, may init tayo dito sa UK. Kaya, ayan, maaga-maaga pa kahit laspag ang inyong inday, nag-vlog na ako kay kailangan ko talaga mag-vlog kahit meron kaming pinagdadaanan yung mga bata. Nandito, hindi pwede mag-stop yung ating mundo dahil kawawa yung ating mga anak. Nandito si Inday. Dali lang. Marami tayong bubbles dito dahil yung ating silingan, nagpakuan sila. I didn't know you was vlogging. Yeah, I'm vlogging. Dito, i-brush last year. Can I get that thing? Okay. Yay. Tapos, teka. Panggalan natin, nakausap ko pala yung kanilang daddy. Sabi niya kanilang daddy is nag-aantay nga siya doon sa station ng mga doktor. Tapos, alam niyo naman na ako, worry ako last time. Sobrang worry. Hanggang ngayon, worry pa rin ako sa I get down! Jenny! Where is she? I don't know. Are you helping mommy? Here. Ha? Can you put some liquid here? Okay. Yeah. Ayan na si Inday Jenny natin. O, nakaganito na siya. What did you do there? So, gawin lang namin ito. Pasensya kayo sa aking mukha ha, dahil lasbag talaga ang inyong inday. Madami akong iniisip, lalong-lalo na si Wayne nandun sa hospital. Tsaka, sobra ang aking pagbuhuri talaga. Dahil hindi pala talaga easy. Yun yung mga sinasabi ninyo sa akin na pag mahiwalayan na ako ni Wayne. Yes? Maaga pa talaga dito, pa kami mga bihi. So, maliligo na kami na maaga si Wayne po. Yeah, it's cleaned outside. Ito yung sinasabi ninyo sa akin na ma-realize ko lang ang lahat pag wala si Wayne sa aking tabi. Dati palagi akong we need a brush anak. Okay. It's so strong. Ito kami nila Inday maglinis. Nak, get sa dasot anak be. Okay, I will clean this one. Oh, naman pa kasi ito siya dahil hindi namin nagamit. So, yan nga yung mga advice ninyo sa akin na dapat appreciate natin yung tao. Pag nandyan sila sa tabi natin, tayo kasi mga realidad natin ba na hindi natin ma-appreciate yung isang tao pag nasa gilid natin siya. Ngayon, na-appreciate ko na lahat yung mga ginagawa ni Wayne sa akin na, yes anak, sobrang swerte ko pala talaga. Ngayon na nasa hospital siya, sobrang sobrang nag-worry ako kasi hindi natin alam ba. Hindi talaga natin alam kung ano yung ating buhay dito sa mundo. Dati palaging nag-aaway kaya make the most of it talaga. Tama yung sinasabi ninyo na sana hindi na mag-away-away dahil ang ating life dito sa mundo hindi natin alam nga. This is a lie. Kung kailan tayo dito sa ating mundo. Kaya yun, umiyak ako pa rin. Pero kailangan kong tatagan yung aking sarili. Yes anak, para sa aking mga anak. Dahil hindi naman pwede na magmukmuk lang ako palagi. Kaya ito, dahil may sunlight tayo today. Yes? Yeah, there is. Get sa the soup. Dahil may sunlight tayo, yung mga bata, ini-enjoy ko sila dito. Inaano ko sila, ipapaswimming ko silang dalawa. Para ayan, mag-enjoy naman itong dalawa nating mga anak. Kay kawawa ba? Kawawa. Palagi na lang nagbumukmuk yung kanilang mami. Hindi pwede na dahil wala si Wayne dito sa bahay. No, magmukmuk lang din ako palagi. Ganun ba? Kailangan ko din gumalaw. Kailangan ko din sila asikasuhin. Sometimes ayaw ko nang mag-ayos talaga. Pero kailangan dahil si Jessica nga meron siyang school. Ganun ba? Yes? Yeah. So, maaga kami today dahil naawa ako sa kanila. Nawalan kasi din kami ng kuryente at saka yung aming gas stove. Di ba sinabi ko sa inyo nasira yun? Ganun pa din. So, ganun pala kahirap pag walang asawa. Pero alam ko maraming single mom, malalakas kayo dyan. Sobrang proud ako sa mga single mom. Dahil ngayon nga, nahihirapan ako, nasa hospital lang yung asawa ko. Lalong-lalo na siguro yung wala ka na talagang asawa, tapos ikaw lang nagtataguyod lahat, single mom ka lang. Kaya sobrang nakaka-understand na ako at nakaka-proud na proud ako sa kanila talaga na lahat ng mga single mom natin ngayon. Dahil hindi talaga easy. Kaya ngayon, madami akong pinagsisihan na
dapat hindi na lang kami nag-away, ganun, mga ulahin na ba, late na yung aming mga pagsisisi, na dapat hindi na mag-away. Can I wash it? Kasi dati kung Mommy, I want to wash the soap. grabe kami mag-away dalawa nito ng aking asawa, ngayon na nasa hospital siya, grabe yung worries ko, hindi ako makatulog at night, yung ganun bitaw na feeling na palagi mo lang siyang niisip kung okay ba siya doon, kung okay ba siya, sino nag-aalaga sa kanya, ganun yung aking naiisip ngayon. So, tatagan lang namin yung aming loob nito mga bata. Ito mga bata, nagtatanong naman sila no, kung saan yung kanilang papa. Kaso, hindi nila mag-gets kung ano yung nangyayari. Kasi mga bata pa nga ito sila. Sometimes, alam nyo naman, close na close ito sa kanilang daddy. So, naghahanap talaga sila ng kanilang daddy. So, i-update ko lang kayo kung ano yung mga desisyon doon sa hospital. Dahil, for now, wala pa. Nagchat-chat kami. Kailan ba kami nakachat? Nakapag-usap pa kami eh. So, wala din masyado doon. Alam nyo na, hindi ko kasi din alam yung kung saan. Kaya hindi niya sinasabi sa akin kung saan. Dahil, ayaw niya makita daw siya ng mga bata ba na gano'n yung sitwasyon niya. Ha? I need to wash it again. Yes. Tapos before yun pumunta ng hospital, nagsabi pa yun sa akin na ganito ganyan, yung gawin mo. Pag ako, sus, mura gid ako mabuang, oy, para ba talagang kung saan na siya magpunta ba? Yung mga ganyan bitaw na sabihin. So ipagpatuloy lang muna namin ito ng mga bata ha, tapos i-update ko kayo mamaya kung ano yung ating mga ganap sa buhay at kay Wayne doon sa hospital. Kasi hindi easy yung aming pinagdadaanan, pero I'm trying my best. Alam nyo naman, ng inyong inday na ignorante, sa Pilipinas, nakita nyo ako, sobrang tawa ko. Ngayon, nasasabi ko, parang may kapalit lahat ng aking happiness. Na parang, ang happiness ko sa Pilipinas, ngayon, ito yung kapalit dito sa UK. Pero okay lang naman, nandyan yung aking mga bata. We will do our best talaga para sa kanila. Kahit ako lang dito sa bahay, Can you wash this off? hindi ko sila pababayaan. Can you wash this off my arm? Mag pa rin kami nito nila para meron sila makain. Wash this off my arm. So, malapit na ito. Punduhan lang namin ito ng tubig. Tapos mamaya, sana ang sunlight mag-move dito para maka-swimming itong dalawa. Dahil excited yan sila mag-swimming. At ayan yung ginagawa nila. Palagi yan nag-help sa akin. Palagi yan nagko-comfort sa akin. At least nandyan yung aking mga anak. Nahihirapan ako matulog magabi. Uy, palagi ako maisip. Sometimes 2 o'clock, 3 o'clock na. At nahihirapan ako mag-focus sa aking editing, sa aking pagbablog. Ganun yung mahirap sa akin. Iba pala talaga pag nasa tabi yung asawa mo. Dahil hindi ka talaga komportable pag wala siya. Lalo na nasa hospital. Ganun. Sobrang hirap. Hindi madali. Lalo na wala ako sa tabi niya. Hindi kagaya sa Pilipinas. Nandun tayo yung family natin. Tapos pwede nila batayan yung mga bata. At ako makapunta sa hospital. Ganun ba? Ang hirap talaga. Promise. Lalo na gustong ko talaga pumunta. Yes, doon. Oh, there's no lights, anak. But it's just so Turn off sa long. my camera lang, be. What did you say? Turn my camera off. Ay, papatuloy ko muna to dito yung I mga can't bata. because my thing is... Oh, is it wet? Malapit na ito ang dito sa gilid. Ay, ang dumi din. Kaya lang, i-on ko muna ng malakas yung ang tubig. Is it malakas now? So, sintawan yung aking mga anak na walang malay. Oy, kung ano yung nangyayari sa aming pamilya. Ayan, swimming pa din sila. Enjoy na enjoy. Wala itong mga alam eh. Happy pa din sila. Ayan, pa-enjoy ko lang silang dalawa kasi ngayon meron tayong blue sky. Ayan oh. Most of the time, nag-uulan dito kaya sometimes medyo talaga, nabuboard talaga itong dalawa. At least ngayon hindi sila masyadong nag-iPad at hindi naghahanap sa kanilang papa, which is okay. At yan. Yeah. Basa ka na anak. You're wet now. I hope ang sunlight mag-hit sa ating tubig dahil yung ating tubig sobrang lamig. Sorry? It's not. Takot ito sa tubig yung isa eh. This one. Yeah. No. It's not now. It's already wet. Did you feel pain? Ayaw niya daw magbihis. Para yan siyang basketball player. Ang isa naman dito,
ganito. Para talagang lulutang na siya. Pumasok na. Ay, wala pa masyadong tubig. Ayan, gagawin ko lang yung lahat para mag-enjoy itong mga bata. Dahil kami lang naman dito, diba? Kailangan kong tatagan yung aking sarili na habang wala yung kanilang papa sa bahay. Kami lang dito. So, mag-enjoy na lang muna kami. Agoy, wet na. That's okay. You can have a bath later, Mommy. Okay. Wala na. Nag-slide na yung dalawang mga bata dito. Oh. Go, Jenny! Slide, Jenny! Careful, ha? Ang tubig, hindi na siya maano. Nagpanti lang itong dalawa. Whee! Why? Ay, gusto makipaglaro ni Inday sa akin. Bakit? Ang dami-dami namang stop to dyan sa iyong kama, ha? Inday kulot. What happened, Inday kulot? Moody na naman si kulot. Sometimes ito siya ang mahirap sa kanya, baka moody siya. Tapos wala pa niyong kasama dito sa bahay na mahihirapan man talaga ako mag-comport. Ooh, the chicken's mad. Where's Jessica? Hmm? I'm chicken. Are you chicken? Papa. Para ito siyang sikuan, diwata. Kaya ang tawag niya sa manok, siken. Hindi chicken. 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 What's that? Flying chicken. Chicken? Uy, 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 uy. Itong damit na to, sa kanyang ate to. Sinuot niya. Kanina, naghahabat, di ba kami? Siya na yung nagsuot niyan. Dewey cat. Give mama kiss, be. Give mama kiss. Kiss. Kiss mommy, please. Agay. Grabe ang ating bata, oh, pagkatapos maligo. Oh, what happened? Si Inday nanonood dito. Ayan, nandito na kami sa bahay. Galing kami ng mga bata sa labas, pero hindi ko na kayo dinala. Nakausap ko na yung papa nila. At saka, teka lang, mag-ari-ari muna ako dito dahil kanina natulog ako. Kami ng mga bata doon. Pagkatapos namin maligo ba? Nakakapagod pala, no? Pag maligo-ligo, pero at least nakabanding-banding kami ng mga bata. Teka lang, kunin ko muna yung aking cellphone dito kasi baka nag-message yung kanilang papa. Kanina kasi nag-usap din kami at meron siyang sinabi sa akin. Yung mga towel namin, pasensyaan nyo na ha, kaya nandyan talaga yan siya nakahalay. Hala, asan kaya yung aking cellphone? I'm doing my very best para malinis itong bahay na sobrang kalat naman dito. Pero, mag-arrange muna ako ng ating mga grocery dito sa giliran. Ito yung aking napambili. Kasama ko yung mga bata kanina. Hindi na ako nagdala-dala sa inyo kanina dahil kung dalhin ko pa kayo, ang dami-daming itsisiburitsi doon. So, nakapag-usap kami ng kanilang tatay kanina sa ganap kasi nakakapag-send pa naman siya ng message sa akin. Time siyang pinunta doon sa hospital, hindi talaga siya nakapag-send ng message sa akin. Kaya para ako nabuang talaga. So, ngayon is pinaalam niya na sa akin na alam niyo na before ka-operahan. Ay, ganito kasi yung nangyari, oh. Teka lang. Na mga anesthesia, mga ganito, ganyan sa hospital. Kailangan kang magpirma. So, nag-ano na siya sa akin, nagpaalam siya sa akin na magpirma daw siya. Dahil sa hospital kasi, pag ganito, mga pirma-pirma ba, yung mga ganyan, is mayroon silang concept ba yung tawag dyan sa mga ganyan. Basta mga ano yan siya, ipapapirma siya sa hospital na pag meron daw kasi mga komplikasyon sa kanya, walay labot ang hospital sa kanya. Yun yung mga rules dito. So, kailangan niyang pumirma. At yun yung pinaalam niya sa akin kanina na nagpirma na daw siya dahil yun yung mga sinabi ng doktor na pag anything happen na mga komplikasyon, hindi sagot ng hospital. Pero, I don't think naman siguro mag-pray lang ako na walang mga komplikasyon na. Kasi paminsan-minsan lang naman yung mga ganyan na mga komplikasyon. Doon kasi sa Thailand, nung ako, wala man ako pinapirma. Wala akong pinapirma noon sa Thailand nung nanganak ako sa mga bata dahil operasyon din naman yan. Ay, hinangak man ako. Operasyon din naman yan, cesarean section, di ba? Pero wala akong ganyan-ganyan. Siguro meron, pero hindi ko sila naiintindihan kasi alam mo naman yung Thailand. Hindi naman sila nakakapag-English masyado. Bumili pala ako ng paracetamol 2 dahil sumasakit yung aking ngipin. Kailangan kong papastahan dahil yung aking mga ngipin dito sa taas is nananakit siya. But anyways, yun yung sinabi niya sa akin kanina. Nakaminsahe pa siya. At yun, worry pa rin ako. Worry pa rin ako. Hindi pa rin ako ganun talaga ka-okay. Ay no, pagkatapos namin maligo kanina.
kahit nakikita nung nakakapag-makeup si Inday Elgin. Kailangan dahil lalabas ako, hindi naman pwede akong lumabas doon na maulaw kasi ako guys, mahiya ako maglabas na makita ako ng mga kasamahan ba ni Jessica doon, mga kuan niya. Ang tawag dito, mga kuan. Mahiya ako, baka makita ako ng mga nanay ng classmate ni Jessica, ganun ba. So gusto ko na pag lumabas ako, medyo medyo presentable yung aking mukha. Kaya ganyan, nakapag-makeup ako kahit naligo kami kanina. So, kaya yun na nga, consent. Ano bang tawag dyan? Kung sa lahat ng mga doktor or mga nurse na nanonood sa akin, kasi alam ko mayroong mga matatalino dito. Before ka may gagawin sa iyo na malaking procedure sa iyo sa hospital, mayroong iba pa pirma. So, pinapirma siya at kailangan din kasi yan nila pirmahan. Kaya diba, yung mga ganyan, mga, iwan ko anong tawag dyan, basta kay sa hospital, hindi nila sasagutin yung anong mangyari. Ang mga bata pala nandun sa living room, nanonood sila ng TV. Ganyan yan sila pag meron akong gagawin. Ngayon, magluto ako nitong chicken joy legs. Lagyan ko lang ito nito ng, asa na ba yun? Ay. Ala, oy, grabe ka puno naman ito dito. Tapos gusto ko itong panglabay na. Kaya ang iba, wala na talaga itong gamit dito. Oh, grabe, ang dami-dami. Nahihirapan ako maghanap sa aking mga ibang mix. Oh, ano lagi? May ambak na ang walang sulod. Ay, nakapagbili ako ng oil. Ito yung aking imimix dito. Nabili ko to siya sa Morrison, yung chicken mix. So, yes. Kahit worry-worry ako, no? Kahit worry-worry inyong Inday Elgin, kailangan talagang, hindi talaga tayo makikita ng sobrang worry talaga. Umiyak ako, guys. Umiyak ako at sometimes hindi nga ako makatulog sa gabi. Kaya bumabawi yung aking katawan. Pag morning na mabawi ako ng tulog. Dahil always ko lang siya naiisip na nandito siya sa bahay. Mahirap pala, no? Mas mahirap pala talaga yung ikaw yung maiwanan sa bahay kaysa ikaw yung umalis. Kasi nung umalis ako papuntang Pilipinas, di ba? Ang saya-saya ako sa Pilipinas. Yun nga, yung sinabi ko sa inyo kanina nga. Parang ang lahat ng kasayahan ko sa Pilipinas, napalitan naman ng lungkot at pag-worry dahil ito na naman yung nangyayari sa amin. So, mahirap, pag ikaw pala yung naiwan dito sa bahay. Kung ikaw yung aalis kasi dito sa nangyari sa akin, nung umalis ako papuntang Pilipinas, always lang excitement yung aking na feel. Kaya pag alis ko, madami nga nakabasa nga ako ng mga comment nun. Kaya yun pa ako makapag-reply sa inyo at makareact na si Inday Elgin is hindi daw nakitaan ng worry nung iniwan ko yung mga bata. Kasi okay naman sila. Before ang nangyari ito lahat, ang aking asawa ng hospital, before ito nangyari, sinigurado niya talaga na mag-enjoy muna ako. Parang ganun ba? Na parang minake sure niya na before siya magpunta ng iwan ko ba? Meron bang ganyan? Na dapat ma-enjoy muna ako. Ganun ba? Parang alam niya talaga yung kanyang mga katawan na meron siyang, iwan ko sometimes naiisip ko nga na, Lord, I hope, Lord, na magiging okay yung aking asawa. Ganun ba yung aking naiisip ba? Kahit nakikita niyo yung aking mukha, medyo okay naman yung mukha ni Inday Elgin. Hindi naman ganun ka-worry. Pero deep inside, guys, mahirap sa aking sitwasyon. Hindi ako sanay. Ano ba yung pinapanood ng mga bata? Ito sila, mahilig kasi yan sila manood ng mga laro-laro ba? Tapos yung tatay at anak, yung kanilang pinapanood. So, ayun po yung nangyari doon sa hospital. Sinabihan siya ng doktor na dapat kang pumirma nito, consent of kuan-kuan, ganon, bago ka namin ma-proceed sa another procedure na naman. So, yun, nagpirma na siya at mag-pray lang at talaga ako na magiging okay ang lahat kasi hindi naman talaga easy talaga. Na ako lang dito mag-isa sa bahay, ganon. Pero, kakayanin ko. Dati parang feeling ko, grabe ako magsalita. No, kaya ko naman, single ako, kaya ko. Ako lang mag-isa dito sa bahay. Pero ngayon, ayan, binigyan ka na ng trial ng Panginoon, Inday Elgin, na ma-realize mo na hindi talaga easy magiging ulirang ina ka lang na ikaw lang talaga mag-alaga sa bata. Dahil dati, mag-grocery kami, naiisip ko, meron akong kasama sa grocery. Yun ba, magde-decide kayo dala. Always kasi yun siya. Always talaga kami nagsasama mag-grocery nun. Hindi talaga nun ako niiwan. Palagi talaga yun. Kaming dalawa magde-decide kung ano yung kukunin, kung ano yung aming kailangan. Hindi din ako pinapag-grocery nun mag-isa. Pero na lang kung gusto ko na ako lang yung nasa trabaho siya, ganun. Pero usually, every Friday talaga kami dati nag-grocery kaming dalawa. Ganun yun na nga naiisip ko. Parang nagbalikan lahat ngayon na hindi pala talaga easy na. Nawala yung ating mister sa ating giliran. Pero ako kasi sometimes,
ma-pride ba, ma-pride, parang piling perfect na asawa, piling perfect na babae, na kung sino-sinong perfect na Inday Ilje na, di ba, kaya ko lahat guys, kaya ko, walang asawa, mas masaya ako, ganun ang ganun yung mga sinasabi. Ngayon, binigyan ng test ng Panginoon. Sige diya, Inday Ilje, teka lang, magbuha tayo ng, hindi ba kayo nalilipong sa aking camera? Kasi sometimes nanonood ako ng my own vlog, oy, on support sa Inday Ilje ninyo. Kuha lang ako ng lemon dito kasi i-marinate ko itong legs kaya gusto daw nila. Meron na akong rice dito para ang mga bata hindi magutuman. Pasensyaan nyo yung aming dito sa kusina ha. Kasi pagising ko, bago pagkatapos namin maligo, natulog ako. Paliguan ko na yung mga bata. Nangati sa swimming pool dahil doon sa slide is meron palang tubig yun na madumi. So, ito yung aming pagpasensyaan nyo na. Dahil pagkagising ko talaga, umalis na kami sa Morrisons. So, hopefully, di ba? Hopefully, magiging okay ang lahat. Ngayon, pag-pray ko lang na magiging okay ang lahat. Parang, sometimes life is a lesson talaga na bibigyan ka ng trial ng Panginoon kung kaya nyo ba talagang So, iba talaga yung paghihiwalay na magbakasyon lang at iba yung paghihiwalay na nasa hospital siya kasi merong procedure na gagawin sa kanya. Di ba sa dati, nasabi ko na din sa inyo na operahan na yun siya ng cancer sa kanyang tiyan. Pero naging okay naman siya doon. Tapos sobrang thankful niya sa inyong lahat. Kita nyo na yung aking braso. Malaki na talaga yung magpalayo ako, Vicky. Ayaw ko yung aking braso. Sobrang kuhan. Bahala na yan dyan. Minaririt ko lang ito. Lalagyan ko lang ito ng magic sarap at kunting asin. Tapos i-dip ko na dyan. So ito pala, na-discover ko na. Dahil bugo-bugo inyong Inday. Pwede pala itong gamitin kahit wala doon kasi yun pa rin ang nangyari. Hindi pa rin namin ma-on yung aming electricity. Pag i-on ko dito, yung stove namin is mag-apekto sa lahat ng fuse is mag-off. Hindi ko magamit lahat ng switch. So may na-discover ako na magkuha ako ng tissue, ganito, ganyan. At halak, yatay, hapit mulog. Ganyan, tapos sindihan ko ng lighter kasi pala, bugo kita lagi yung Inday, taga-bukid. Ang electricity lang pala is nagsiserve na para ma-light siya, ganon. Pero okay naman pala ito gamitin pag walang electricity. Kay gas naman pala ito. Akala ko electricity. Sa katagal-tagal ng panahon, ngayon ko pala, hala, yatot. Tanawan ninyo, nilagay ko lang siya dito na malapit masunog ang aking mga plato. So, I will try my best na hindi na ako masyadong mag-iyak sa inyong harapan. Ay, try ko talaga yung aking best try. Ayan yung aming kinainan ng mga bata kanina. Ako kasi pag wala yung aking mister dito, hindi ako masyadong nagkukuan. Masyadong magagalaw ba? Ang bahay, inayaan ko lang. Pero tinatry ko pa rin sometimes. Nasunog ang aking balibog yatay. Hala, nasunog. Ayan, ito na yung oil ko. So, para ito sa mga bata. Salamat pala sa lahat ha, na inyong mga messages sa akin. And dahil dyan, huwag ka mag-alala, magiging okay din si Wayne. Kasi, mahilak lagi ka ni. Hindi na akong hilak guys, kay bakit? Maluoy ko sa mga bata, kaya palaging nagtatanong sa akin, Mami, bakit ka umiiyak, Mama? Ganun sila sa akin. Bakit ka umiiyak? Anong problema? So, ilagay na natin ito. At ilunod ko dyan. Ito lang. Ganito lang kasimple yung kanilang meal for today. Sometimes nagsiserial lang naman din silang dalawa. So, ginagawa ko yung best para sa ating mga anak guys. Kahit sinasabi ninyo na bubo yan si Inday Ilje, wala yung kuan, walang buot, walang kuan. Palaging may abnormal yan, may saltik sa utak. Hoy! Ang saltik na utak ni Inday Ilje. At least makakapag-alaga pa rin ako ng mga bata. Kaya ko pa rin yung alagaan yung aking mga bata na maayos. Kahit sinasabi nyo sa akin na meron akong saltik sa utak, meron akong ganito, meron akong ganyan. Pero okay lang yan ay. Okay lang yan. Opinion nyo yan lahat eh. Pero wala na akong magawa dyan sa lahat ng opinion ninyo. So, kinabahan ako sa kanya ay. Kinakabahan ako sa mga result kung ano yung mangyayari sa amin. Kasi sometimes din, parang naiisip kong na Lord, I hope Lord na hindi pabitaw mga ganun na sobrang parang lahat ng nangyari sa akin ba namin next year niya, na makabakasyon ako, yung mga ganun na mga pangyayari. Iba kasi yung masugod ka sa hospital na manganak ka, kasi alam mo manganak man yun siya. Pero itong masugod siya sa hospital ba na mayroong mga komplikasyon, mayroong mga kung ano-ano mga kuan sa katawan niya, ganun. Hindi mo talaga masabi na hala, okay lang yun siya. Kasi
Pero kinakabahan ka pa rin pag manganak, di ba? Pero ako kasi hindi ako nag-deliver. Kasi yung mga anak, 50-50 pa din tayo. Mga nanay, 50-50. Kaya manganak, mag-deliver, normal cesarean section, di ba? Ganun. Pero yung cesarean kasi medyo ano siya, yung hindi siya natural ba? Mostly sa dati pa mga panahon. Pag manganak yung na normal, ang sobrang delikado. Pero ako ngayon, okay lang naman ako. Adjust yung aking katawan dahil sa long distance naming dalawa at bigla ang nagka-meet kaming dalawa. Nag-change yung aking katawan siguro dahil sa aming mga pinanggagawa dalawa. Grabe pinanggagawa dalawa. Pero oy, let's pray for the better na lang. Ganun na lang yung aking niisip kasi tinatry ko pa rin yung aking best. Kahit ganito, nag-edit pa rin ako. Tinatry ko talaga yung aking best na magiging okay kami sa mga bata. Kasi mahirap naman magmukmuk ako palagi. Yun yung always kong sinasabi sa inyo na magmukmuk ako always palagi. Mas malagi maapektuhan yung mga bata nga. Sila yung alkansi kasi ano naman to si nanay. Ay, bakit naman ito? So, yun na nga. Lutuin ko muna ito dito at hugasan ko ito dito kay ang dami kong hugasin, no? Ayun, ang dami kong hugasin at i-charge ko muna itong aking, ayan, yung aking camera. So, maraming salamat sa inyong lahat. I hope na yung kuan ni Wayne wala lang komplikasyon dahil nga yun, mahirap pag mayroong komplikasyon ang hospital hindi mananagot. Ganun. Ang hospital hindi sila mananagot sa komplikasyon niya. Pero meron naman Panginoon, guys. Alam ko magiging okay siya. I hope na magiging okay, Lord. Tulong ng Panginoon, ganun. So, ganun lang. Ngayon na-experience ko na to, parang feeling ko ayaw ko na makipag-away sa kanya. Yun, parang lesson din ito sa akin. Dahil maldita man kasi ako. Yun yung sinasabi niyo. Pero mag-away kami ni Wayne. Quiet lang talaga ako. Hindi ako nagger ba na pagkaasawa. Pero ano talaga, hindi ako umiimik ng ilang araw. Ganun ako. Pero ngayon, bitaw, parang naisip ko, Lord, pag hindi ma-okay si Wayne, bitaw, Lord, kuan lang yun ay, yun lang talaga yung hope ko na sana hindi na ako mangaway sa kanya dahil itong ugali ko talaga. Ako, parang shadow lang natin yung ating asawa. Yung ating ugali, magre-reflect din sa ugali ng ating asawa. So, kung nagger ka na asawa, palagi din kayo mag-aaway. Ganun yung naisip ko. So, kung moody ka, mag-aaway talaga. Kasi ako, ang problema sa akin, moody talaga ako at sometimes nade-depress ako. Dahil hindi din ako ganun talaga ka. Alam niyo na, happy naman ako dito. Pero yung ano ba, yung lugar nila, pag sa sobrang cold na, ganun yung problema ko. So, ayan na nga, magluto na ako. Ilunod ko lang itong ating isa dito. Ayan, mainit na. So, hindi pa namin to naligpit yung aming swimming pool. At saka, ito kunin ko lang itong aking mga nilabhan. Ito ko kayo ilagay ha. Before siya pinunta ng hospital, meron kami mga labunon. Ito. So, akin ito at saka niya. Ito lang mga konting mga boxer shirt at aking mga panty. Tapos si Jennifer, tanong ng tanong, Mami, saan day si Daddy? Si Jessica din, saan day si Papa? Saan day si Papa, Mama? Tapos i-explain ako, sinasabi ko, nandun sa hospital, bakit siya nandun? Anong nangyayari? Bakit ganito? Bakit ganyan? So gusto nilang tawagan yung kanilang Papa. So kanina, si Jennifer, sabi ko, mag-antay ka muna, kaya try natin i-ring yung iyong Papa. So pinaring niya, hindi naman nasagot ng kanyang Papa. So, ayan, hinang ko na to. Galing pala ito kay Ma'am Zenny. At ito, meron siyang isa dito na hinubuan. Hindi ko ito nalaban pa. Kaya nilaban ko na lang din para pag nakauwi na siya dito sa bahay, magamit niya na itong kanyang mga damit. Tapos ito siya, nahulog kasi ito dito sa swimming pool. Ito, dadalhin ko na siguro to sa loob, no? Tapos hindi ko pa ito na-drain. Gagamitin ko siguro yung tubig para dito sa aming mga ganyan. So, busy pala yung aking kusina. Nag-sidebit lang ako magpunta dito dahil kukunin ko ito. Hindi pa rin ako natapos okay lang ba to siya iwan dito, no? Sa gila. Hi, JJ! Andyan si Jessica o si Judith. Andyan siya, oh. Hello! Nasunog yung mukha. Pakita ko si Jessica sa inyo. Ayan, oh, si Inday. Nasunog yung mukha ni Inday. Yeah, the fly dying. Uy, na bakit naman nakasaks, ha? Ano nakasaks na ang ating Inday, Jennifer? This is too tall for me, so this is my earring. Is it? Ganyan yan sila Inday, oh. So, tinawagan niya. Walang sagot yung kanyang papa. Medyo nalungkot si Inday, pero ini-explain ko naman sa kanila na pag nagiging okay na yung iyong papa, natawag naman si papa ninyo, ha? Why you don't like fries? What fries? No, why you don't like fries? Flies, they're dirty. They land on poop. Jennifer! Kaya siya na yung nabihis niyan kanina. Your face would be good. Yeah. Where did you go? Outside? Nagpayong-payong.
Hindi ko mahanap yung aking clip ba. Para dito sa manok ko. Ito na lang. Ayan na, medyo na okay na ito siya. Papakainin ko na yung mga bata. Gustong gusto nila to. Bago ko lang to na-discover na gustong gusto nila tong ganito pagkaluto. Parang ano na siya, Jollibee. Jollibee daw, sabi ni Inday Jessica. Hindi naman kasi kami makapunta ng Jollibee dahil hindi man ako pwede makadrive doon. Medyo malayo din. Ayan, nagluluto din ako ng pasta dito. Para din yan sa kanila. Ito na ready na yung hapunan natin. Yung aming dito, hindi pa talaga ito na ano. Ay, kasi mag-iisang nanay ka dito sa bahay. Tapos, kailangan mo i-balance na. Yung kang time sa iyong mga anak. Mag-i-edit ka pa, magbablog na. Lahat mag-mix-mix na. Mas easy pala talaga pag meron tayong kasama dito sa bahay na asawa. Oh, ngayon, Inday, alam mo na, Day. Alam ko na, guys. Alam ko na ngayon. Dati, hambog-hambog. Sige, magbulag tayo, ah. Ngayon, bulag. Bulag na kami ng bahay. Eh, wala man siya dito sa bahay. Pero, nakayan natin ang lahat. Hindi ko pinapakita sa inyo man na emotional ako. Ang bata, good. Kawawa si Inday Jenny at Jessica. Kaya palagi sila nagtatanong nga. Kung nag-explain ako, marami silang tanong. Hindi ko naman din masagot. At yung hospital din kasi, hindi namin alam dahil nung sinugod siya, nagtanong ako saan dahil gusto namin pumunta. Ayaw din niya magpadalaw. Ay, doon sa hospital. Ayaw niya daw. Di ba nasabi ko sa inyo kanina, ayaw niya malaman ng mga bata yung kanyang sitwasyon. Ayun lang, malapit na pala ako dito matapos. Ito, ubos na yung aking Gucci na perfume. Kailangan ko na yan siyang itapon. Pero pwede yan siyang ibinta. Medyo mahal yan siyang ibinta. I-shake ko lang itong ating pasta dito. At kanina kapag-hugas na ako kaso lang ang aming tubig. Hindi pala siya mainit. Ayaw ko maghugas na hindi mainit. Kaya piling ko, lansa siya ba? Parang lansa yung aming mga plato. Kaya mo yan, Inday Eugene. Kaya ko to. Si Mami pala at si kanyang papa, nag-message din naman sa akin na nangumusta sila sa akin kung silang ba daw ako dito. Kung malapit pa lang sila, pwede nila akong puntahan na tulungan dito. Yun lang yung mahirap sa atin dito kasi malayo tayo sa Pilipinas sa pamilya. Kaya dito kasi medyo malayo din yung relatives pero hindi din naman kanyan yung kanilang mga culture na pag mayroong mga hospital, punta-punta dito, punta-punta. Si Bayaw nga, wala namin siya doon sa Kaibay, wala naman siya sa Kabiniway. Ano lang siya, nabisita lang siya. Nabisita lang siya tapos uwi. Hindi sila gano'n na mag-stay talaga sila sa hospital. Diba yung kapatid niya na sinasabi ko sa inyo, inaantay na lang siya na buhay kaayo, kawawa na mawala siya dito sa mundo. Nandito pa rin siya. Pero sinabi ni Bayaw sa amin last time na ano na talaga, yung wala na talaga siyang itong balat. At naawa ako. Kasi parang feeling ko, sunod-sunod sila ba na nagkasakit. Sunod sila. At tapos bunso pa nila yun, yung kamanghuran nila. Bunso nila yun. At one time na nandito pa sila, sinabi niya na nagsabi daw yung kanyang kapatid na gusto ko lang naman makita yung aking mga anak, na lumaki sila. Hindi kasi natin alam yung ating life. Kaya ako, nag-i-enjoy lang talaga ako. Ayaw ko na manakit ng ibang tao. Ayaw ko na mang-apak, mang-bash ng ibang tao. Gusto ko, happy lang din ako para sa kanila. Kasi anong point, diba? Maganon-ganon tayo. Hindi natin alam yung ating life. Puro tayo hatred sa ibang tao. Puro tayo pananakit. Naku. Agoy. Hulog. Nakuan na. Mamaya ko na to siya. Anuhin talaga. Tapusin lang kung ano lang kayo, maglalagpot ko man yung mga uwin. Alam nyo ba, sinabi ko sa inyo na i-charge ko ito. Diba, sinabi ko sa inyo i-charge ko ito. Hindi ko pa ito na-charge. Nakalimutan ko. Kaya nabisi ako doon sa kusina ito. Ayan, meron nga kaming electric pan. Nagbili kami ng electric pan, diba, last time. Kasi concern si Wayne sa amin. Sabi niya, bilhan ko kayo ng electric pan. Kaya pag mainit daw kami ng mga bata. At siya, meron din naman siyang electric pan. Hindi niya na-assemble. Hindi niya nagamit lang dyan sa kwarto. At ang amin asimbol na. Ayan, ligpitin ko lang ito. Babaan ko yan yung aking manok mamaya. Kaya ito, ano na to siya, impossible pwede na. Walang mga ganito ba, mga sinasablay-sablay. Kasi ayaw ko talaga kasi. Pero wala akong choice dahil minsan basa ito pagkatapos namin maligo ng mga bata. So, ayan lang. Laban lang tayo sa ating life, no? Laban lang tayo. Be positive. Be positive kahit mayroon tayong mga trials. Ako dati, iba talaga yung emosyon ko. Pag mayroon akong problema, makikita nyo sa aking mukha ba.
At para akong buang kung ano-ano lang yung aking sinasabi, hindi nagre-relate, ganun ako. Kung ano-ano lang talaga yung aking sinasabi at ganyan talaga ako. Mahirapan man ako mag-focus sometimes, so I'm trying my best na mag-focus. Try ko talaga ang aking very best. Hindi ko mahanap yung clip ng aking. Ito pala. Dumi pala siya. Pumunta ako doon kay para i-charge ito. Kita niyo na nga, wala nga sa sarili. Pumunta pala ako dito para i-charge itong aking camera dahil 19% na lang tumididot na siya. Ang ginawa, nagkuha ng tawil, nagtiklop ng tawil. Nabuang, nakaday. So dito ko lang siya i-charge, ayan. Lahat ng aming charger, nasira na yung Apple charger ko, nawala na, nasira. Ito, nag-charge naman, hindi pa naman ito. Nako, nag-charge si Jessica pero hindi dinuot. Wala din na-charge yung kanyang iPad. Mga bata, nandito sila sa living room, kumakain sila ng kanilang eating sausage ang hintay natin. Naningkamot in tawon sila. Oy, kahit wala yung kanilang daddy dito, naningkamot tawon silang dalawa. Ang ating Inday Jenny, andito. Uy! Ala, galit man siya. Galit man ang ating Inday Jenny. Bakit man ito galit? Ayan yung kanyang food, oh. Ay, sorry. Moody man yung ating Inday, yung aming ang ginagawa na namin, yung aming swimming pool, hindi ko nakit, nandito mayroon akong itlog dito, dalawa, so isisip ko lang ito. At saka sobrang bloated ko, ang sobrang laki ng aking tiyan. Iwan ko bakit ito, sobrang laki man ito, ay, para makaupulburos. Andyan, sobrang laki yun na. Nag-bloated na lang ako, siguro dahil sa kanin, palagi ako kumakain ng rice. Nag-bloat yung aking tiyan. Bigla ang umulan, oy, naunsan niya ating weather. So, mag-tip lang ako dito ng mga, ilagay ko lang ako dito. Grabe yung oy. Kalat ba, kalat? Okay. Hindi na ko nakakausap yung kanilang papa. Wala na, hindi na kami nag-chat and hopefully meron siyang good news na sasabihin sa atin. Sa akin pala. Kasi ako worry talaga. Yan din ba kayo, oy? Pag nasa hospital yung inyong asawa, mag-worry, yes? I give 2 of them back to Jenny's because I didn't with them. Okay. Put it there kaya kami will wash it na. So bukas i-update ko kayo kung ano yung aming mga ganap dito at si Mr. kamusta na siya doon sa hospital. And dito na lang siguro ako mag-end ng aking vlog dahil yung mga bata kailangan ko din asikasuhan na si Inday Jenny naka number 4. Ay sorry lang! Ayun yung magpakita sa akin ay moody si Inday natin ngayon. Maglipit-lipit na lang ako and I hope na makatulog ako tonight kasi alam niyo naman ako ang problema sa akin, hindi ako makatulog pag wala siya dito dahil palagi ako nag-iisip. Paalam, mag-amping kayong lahat and take care and God bless sa inyong lahat. Maraming salamat sa lahat ng messages ninyo, sa lahat ng mga comments at sa lahat ng support. Thank you all and hope na healthy kayong lahat at safe kayong lahat. Bye-bye!